Yo, what's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. So, for today's video, ituturo ko naman sa inyo paano pag-wiring ng Lilitech ZL6231A na may kasamang heater. So, yung heater, itong heater natin is bulb. So, pwede ko rin kayong gumamit ng coil na iba pang klaseng heater. Make sure na may kasamang malagyan nyo yan ng relay. Nandito yung video kung paano maglagay ng relay kapag gagamit kayo ng higher wattage ng heater. Okay po? Tapos, kasamang heater and of course, may kasamang dalawang fan. Okay? So, shout out nga po pala sa dalawang nag-request ng video na to. Ayun, marami pang iba na gustong mag-request ng ganitong video. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat, especially po kay Mr. Rogelio Polio at saka kay Mr. Rapski. So, yun po, no. Maraming salamat po sa pag-request ng video na to. Ito na po, sir. Panoorin niyo po ito kung paano natin gagawin. So, ang request nila is magkaroon tayo ng fan number 1 na gumagana sa tuwing naka-on yung ating heater. And kapag namatay yung ating heater, mamamatay din yung fan na ito. Tapos, merong isang backup fan na naka-on. So, bali alternating po yung pag-on and off ng ating mga fan. Pag naka-on ito, patay ito. Pag patay ito, naka-on ito. Pag naka-on ito, patay ito. So, huwag kayo malilito. Basta, dapat sa dalawang fan, isa lang yung gumagana. Alternating po. So, ano ba yung purpose nito? Bakit nila na-request to? So, kasi sabi nila, para daw, ang normally kasi, may dalawang option sa paggamit ng fan sa incubator. No? Yung una is always on. Always on. Pag naka-on yung heater, naka-on din yung fan. Pag nakapatay yung heater, patay din yung, naka-on din yung fan. Okay? So, ang pros and cons ng ganung bagay is, ang pros niya, positive doon is, kahit patay ng heater, tuloy-tuloy pa rin yung distribution ng init sa loob ng incubator. Kumbaga, maganda pa rin yung temperatura sa loob ng incubator kasi nag-distribute pa rin ng maayos, no? Kumakalat pa rin po yung init, no? Ang disadvantage nun, ang possible disadvantage nun is bugbog yung ating fan. Kasi for 21 days, naka-on yung ating fan. Although, kaya naman niya. Pero, ang iniisip ng nag-request is, baka possible na pwede siya magpahinga. Okay? So, yun yung isang option, no? Yung always on. Ang isang option naman is, yung second option naman is yung nakasabay lang siya sa heater. Pag naka-on yung heater, naka-on yung fan. Pag patay yung heater, patay yung fan. Ang pros and cons doon is, pros doon is, hindi masyadong bugbog yung fan. Ang disadvantage na is, pag patay na yung heater, hindi na maganda yung heat distribution sa loob ng incubator, no? Maaaring hindi magpantay yung init. Yun ang disadvantage na yun. Ang gagawin natin ngayon is combination, no? Makukuha natin, tuloy-tuloy pa rin yung distribution ng init sa loob ng incubator kahit patay na yung blower dahil meron tayong backup fan. Okay? So, maliwanag po yun, no? Kung meron po kayong katanungan, i-comment down nyo lang po dyan sa comment section para mapag-usapan natin. At kung meron din po kayong mga request, gagawin po natin yan ng video tutorial as soon as possible po. So, yun po. So, umpisa na natin. So, yun, no? For continue, papower up natin itong ating terminal block. So, I suggest po, no? Pag gagawa kayo ng incubator, lalagyan nyo po ng fuse. At pakita ko dito sa ating diagram, meron tayong fuse kung paano ilagay. So, dito sa tutorial na to, dahil hindi naman ito yung ating focus. Focus tayo sa wiring nun. Ida-direct ko na lang po muna. Okay? So, meron tayong line 1, line 2, or live or neutral. Sabihin natin. Sinaksak natin. Yun na yun, no? Tapos, ang power up naman natin, itong ating thermostat. Itong ating thermostat na 6231A, ang power niya is dito sa ating 7 and 8.
So yun po, no? So focus lang natin ngayon yung wiring ng 2 fan na alternating. So yung pong program ng ating thermostat is same pa rin po, no? Kung gusto niyo matutunan kung paano yung pinaka general wiring nitong thermostat na to, pati yung program, is i-watch nyo lang po yung video na to, itong link na to pinapakita ko sa inyo. Ganyan po yung thumbnail niya, click nyo lang po dito. Doon po, tinuro ko kung paano yung full wiring tutorial niya, may kasamang heater, fan, tapos egg turner, at kasama na rin po yung programming at saka calibration. Okay po. Ito naman sa black. Yun po, no? Next, ang gagawin po natin is ito pong isang fan, ipaparallel po natin kasama nung ating heater. Okay, paano mag-parallel? Ganito pag sinabing parallel. Ito yung fan, ito yung bulb, no? Ito yung dalawang wire nila. Itong dalawa, pagsamahin mo, tapos yung isa, dulo, pagsamahin mo. Yun po yung ibig sabihin ng parallel, no? So, yung iba, alam na niya yan. Kung alam nyo na yon, walang problema. Ito po ay para sa mga nag-start pa lang, para alam po natin yung terminology na ginagamit natin. Anong ibig sabihin? Pwede magbaligtaran yan kasi ano naman to, AC. Hindi katulad ng DC, meron yung tinatawag na polarity. Parallel na natin to, di ba? Itong kulay black, yung isang dulo ng wire, i-connect natin dito sa neutral ng ating terminal black power. Tapos, yung kabilang dulo naman is nakakonect dito sa number 4 terminal. Okay? Okay guys, ganito, no? Itong number 4 and 5, 6. So, nag-connect tayo sa 4. Dito yung load. Ito yung terminal para sa heater, okay? So, pag nag-on yung heater, itong 4 and 5 magsi-switch on, no? Magko-close. Ito naman 5 and 6 mag-open. So, sabi dito, mag-connect pa tayo ng line 1 dito or yung supply natin, which is yung kulay red live wire. Okay? So, i-connect natin tong isang wire sa number 5. Tapos, connect natin to sa kulay red or sa live. Ay, yung malilito, kung nalilito kayo, pause nyo lang, panoorin nyo ulit, at huwag kayong mag-alala, meron tayong makikita nyo na siguro yung diagram. Kung naliligaw kayo sa actual, balik tayo sa diagram. Okay? Tapos, so, nakakonect na yung ating isang fan, no? Next naman is itong fan natin. Itong backup. So, I think, alam nyo na, mayroon na kayong idea kung anong gagawin natin. So, una, alagyan naman natin to ng supply ulit. Kukonect ulit natin ito sa kulay black. Yung neutral. Anong kasi yun para ma-power up yung isang circuit or yung isang aparato, kailangan merong live at neutral. Dapat kailangan dalawang wire. No? Hindi katulad sa linya ng tubig, isang tubo lang yan. Doon na lahat. Dito kailangan yung circuit natin
close. Merong loop. Okay. Ito, napakadali lang nito, no? Pero yun nga, madali kapag alam mo. Kapag hindi mo alam, magtanong. Okay? So guys, ito. Panoorin nyo to. Saan natin i-connect ito? So ganito yan. I-connect natin itong next natin dito sa number 6. Okay? Kasi sabi niya dito, ito yung relay na to, ito yung normally close niya, ito yung normally open. So ano ibig sabihin nun? Pag nag-on yung ating thermostat, itong 5 and 4 magko-connect. Tapos disconnect naman tong 5 and 6, no? Open yung isang fan natin, patay yung isang fan natin. Tapos pag naman patay yung fan dito, open naman to sa normal close. Ganoon lang yun. Doon siya nagkakaroon ng switching dito, no? Swerte kasi itong thermostat na to, meron ng ganon. So, connect muna natin itong isa sa 6. So, yun guys, no? Okay. Moment of truth, guys. To turn on na natin itong ating thermostat. Naka-on na yung ating thermostat, may power na ang ating system. So, tama ba yung nangyayari ngayon? So, naka-on na yung ating heater. Naka-on na ba itong ating blower? Yan. Nakikita nyo? Gumagana, no? At kitang-kita natin na gumagana ang ating blower. Ang lakas. Tapos, yung isa naman is nakapatay. Okay, maliwanag po yan, no? So, ang gagawin natin ngayon, tingnan natin. Kukunin natin yung ating sensor. Ang in-expect natin mangyari, kukunin natin yung ating sensor, itututok natin dito sa ating thermostat, ay sa ating bulb, no? So, expect natin, pag nag-37.8, ang mangyayari po is, magsiswitching yung ating fan. Mamamatay yung fan number 1, tapos sisindi naman yung isa. Yun. Kita nyo? Gumana na yung isang fan natin. No? Okay? So yun po, no? Maliwanag po, no? Namatay na to. At ito naman ang naka-on ngayon. So, ibig sabihin, successful yung ating ginawang wiring. Yun. Yan, namatay naman. Sumindi naman ulit yung ating heater. At ito naman ang naka-on. At namatay naman yung isa. So, yun po. At dyan po nagtatapos ang ating video tutorial sa araw na to. So maraming salamat po sa panonood. Sana meron kayong natutunan. At kung meron man po, huwag pong kakalimutang mag-subscribe. At i-like ang video na to at paki-share na rin po para mas marami pang tao ang ating matulungan at maturuan sa paggawa ng incubator. Yun lamang po. Kung meron po kayong comment, suggestion, or gusto matutunan na topic sa incubator, i-comment nyo lang po sa baba para magawa natin ng video tutorial. So, yun lamang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli po. Bye-bye.